Pagkadating ho natin sa staging area, ang bawat isang volunteer ay kailangang dumaan sa ating pedestrian gate o volunteer gates na kung saan i-issuehan ng wristband na may numero ang bawat isang papasok. At kung ano pa man po ang ibibigay sa mga volunteers bago makapasok sa planting area. Pagkagaling sa pagdaan sa gate at meron na siyang color-coded na wristband, pakitandaan lang po ang kulay ng inyong wristband at ang inyong volunteer number. Yun po ay makakatulong sa inyo sa paghahanap kung saan ang inyong planting area assignment. Yung kulay po ay tumatapat sa bawat isang zona o bloke na naka-assign sa kulay na yon. Meron ho tayong 10 bloke o 10 zona. At bawat isa ay may ibang kulay na naka-assign. So, pakiuna ho, pakitandaan lang po ang inyong volunteer number na makikita sa wristband at ang kulay ng wristband. Yung wristband na yon at ang numero, halimbawa ho, ang inyong wristband ay kulay green at ang number ninyo ay 25. Ang gustong sabihin, hanapin ho ninyo ang cell na merong ganitong tatak sa dalawang kanto. Ito po ang green block cell number 1 na kung saan ang volunteer numbers 1 hanggang 50 ay naka-assign. So yun po ang una nating titingnan. Hanapin po ang inyong cell assignment. Pagdating sa cell assignment ay makipag-ugnayan ho sa inyong steward na naka-assign ho doon. Siya po ang katulong natin at katulong ng Guinness para ma-supervise ang bawat 50 volunteer. So sa isang cell, may 50 volunteer. At gustong sabihin, may 5 team ho yan. Na ang bawat isang team ay sa ating pagpaparehistro ay may 10 volunteer kasama ang team leader. So yun po, hanapin ho natin. At doon ho sa bawat cell assignment, meron na hong nakalagay na mga staka. Sa bawat staka, ito ay nagsisignify, ay nagmamarka kung saan itatanim ang halaman. At bawat staka na yan ay meron na hong nakalagay na isang halaman na itatanim. Kung mapapansin ninyo, wala pa hong butas ang tapat ng staka. Kasama ho ang pagbubutas sa ating gagawin. Sa mga piling staka ay meron din hong ilalagay na bamboo trowel para ho makatulong sa inyo sa mga hindi nakapagdala ng tools. Pero kung meron hong teams na nakapagdala ng tools, asarol, piko, bareta, pala o trowel ay pwede ho ninyong dalhin para ho mas mapabilis ang paghuhukay. Lalong-lalo na ho kung ang panahon po ay tuloy-tuloy na araw at init, ay medyo matigas po ang lupa sa ating pagtataniman. Ang una natin gagawin pagdating natin doon, sabi ko kanina, ay makipag-ugnayan sa inyong steward, pumirma ho sa attendance at saka hanapin ang lugar na unang pagtataniman. Pagkatapos ho, pag signal po ng start ng 8:30 sa pamamagitan ho ng isang paputok na kwitis sa ere, ay sabay-sabay ho mag-umpisa ang 20,000 tao na volunteers na kasama natin at mag-umpisa na ho maghukay para ho sa pagtataniman. Bawat staka ho ay kailangan may isang itatanim. Meron na hong nakatapat na seedling doon. Ito po ay isang seedling na kasoy. At ang pag-una ho, kung meron ho tayong stool, halimbawa ho asarol, o kaya pala, o kaya bareta, mas mapapabilis ang paghukay. Kung wala, halimbawa na lang, ay pilitin na ho nating ilusin. Ang kailangan ho natin ay 6 na pulgada ang diameter ng tataniman. Pag nakahanda na ho, 6 na pulgada ang diametro ng butas at 8 pulgada ang lalim, ihanda ho ang seedling. Ilapag ho natin sa may lupa at punitin ang kanyang plastic.
Angatin po ng dahan-dahan na hindi ho masusugatan ang roots. Ilapag ho sa butas at saka ho takpan ng lupa na inalis kanina. Pagkatapos ho ay medyo tamp ang paligid. Kung may oras pa ho, balikan ho natin, linisan ho ang paligid para makita. At ang isa ho naman nating kasama, bago natin iwanan, ay itatali ho ng puting tela na panali ang seedlings sa staka. Para ho makita na ito ay nakatanim na. Kung kayo man na magtatali, susunod ho ninyong tataniman ay yung nasa kanan ninyo. Hukay ho ulit. Kung meron ho tayong team member na naunang naghukay, mas mapapabilis ho tayo, itatanim na lang ang ating seedling. Ulitin ho natin yung pag-aayos, pag-aalis ng plastic, at diretso ho. Tuloy-tuloy 20 seedlings na maitanim ng bawat isa. Pag nauna hong nakatapos at na sa iba na makatanim ng 20 seedlings, tingnan ho natin ang ibang mga miyembro ng team. Sa bawat team ho, dapat makadalawang daan. Tulungan ho natin yung mga nahuhuli. Ganun po ang sa ating sistema. Magtutulungan po tayo hanggang pag natapos naman ho yung sa sa team na 200, tingnan naman ho natin yung ibang teams kung may nahuhuli. Saka ho natin sila tulungan. Ang ating yung objective, makumpleto bawat cell. 1,000 bawat cell ang maitanim at matapos sa loob ng 1 oras. Matatapos po ang ating pagtatanim, mayroon hong signal ulit na paputok ng kwitis. Maririnig ho ng lahat ng 20,000 na volunteers ng sabay-sabay ang pagputok ng kwitis na yun. Ang ating 20 seedlings na naitanim, tingnan po natin ang paligid. Yung atin hong mga plastic na inalis ay ipunin at ilagay ho sa karampatang trash bag na ipoprovide. Bawat cell ho ay merong isang trash bag. At habang tayo ay nagtatanim sa loob ng 1 oras na yon, mula 8:30 hanggang 9:30, ay kung maaari lamang po ay iwasan natin ang mag-selfie. Dahil kailangan po ang inyong full attention sa pagtatanim. Hindi ho kung mabilis kayo ay okay na ho. Kailangan na rin ho nating tingnan ang ating mga kasama kung may nahuhuli at nangangailangan ng tulong. So yun po, wag ho muna sana tayo mag-selfie bago mag-umpisa. Habang pwede ho tayo, magsawa po tayo ng pagpipicture, pagsa-selfie, dahil napakaganda ho ang view sa paligid. At marirealize ho ninyo yun pag natapos ninyo ang 1,000 maitanim sa bawat cell. Worth remembering ang event na yon, lalong-lalo na kung sabay-sabay nating maririnig at ang proklamasyon na tayo ang bagong record holder ng most number of trees planted sa loob ng 1 oras sa buong mundo. Atin pong alalahanin, itong ating activity na tree planting ay tayo ay magmo-mobilize ng 20,000 tao at iaakyat yon sa planting site. Gustong sabihin, kailangan ho ang organisadong pagko-convey ng mga tao magmula sa kani-kanyang pinanggalingan papunta sa site at mula sa site pag nakatapos pabalik sa kanya-kanyang destinasyon. Ito po ay nangangailangan ng koordinasyon ng ating transportasyon. Kaya po, meron ho tayong mga transportation arrangements na gagawin. Meron hong ang ibang mga munisipyo ay mag-arrange ng kanya-kanyang mga service papunta ho sa either sa Alauli o sa barangay hall ng General Lim, na kung saan sila ay pipick upin at isa-service papunta ho sa staging area. Yun hong mga magsa-service ng malalaking bus at mga truck na malalaki ay hindi ho makakaakyat ang kanilang service. So hanggang General Lim lang po sila. Sa General Lim Barangay Hall, ibababa ho ang mga participants at tutuloy ang kanilang sinakyan sa designated parking area.
Mula ho doon, sasakay ho ng either jeep o mga elf ang atin hong mga volunteers papunta ho sa staging area na kung saan nandun ang mga gate. Mula nga ho doon sa gate, papunta naman sa ating mga designated assigned planting area, ay iahatid ho kayo by the roadside ng mga 4x4 vehicles, mga pick-up or mga weapon, kung ano pa man ang ating mamomobilize. So ganun din po ang mangyayari pagpabalik. Pagkatapos ho, pag 9:30, mag-uumpisa na hong bumaba ang mga tao. Yun hong medyo napagod po, pwede hong maghintay-hintay. Meron pong mga tubig, may mga water stations or hydration stations na ipinrovide ang Manila Water bawat bloke. So doon ho, pwede ho ninyong i-refill ang inyong bottled water na basyo at inyong magagamit ulit. So yun hong ipoprovide na bottled water sa gate ay wag ho ninyong itatapon pag naubos ninyo ang laman. Kailangan pa ho ninyo yon pag refill ng tubig. At wala hong may provide na baso para sa bawat isa. So yun po. At yun hong ating pinagkainan. Pagkatapos po nating kumain, atin po sanang sinupin at ilagay sa tamang lalagyan. Meron ho nga hong ipoprovide ng mga trash bags bawat cell at bawat bloke. Meron din ho tayong nakahandang teams bawat bloke para magresponde sa anumang emergency. So meron ho tayong emergency response units na nakatalaga bawat bloke. At meron din ng communications facility bawat bloke na yon, sa team na yon. At nandun din ho ang portalet na ilalagay bawat bloke. Kaya lang ho, medyo limitado po ang portalet, ang priority ho na pwede yung gumamit ay ang atin ng mga kasamahan na babae. Sa atin hong aabutan doon ay may nakadistribute na ho ng mga seedlings. 4 na klase ho on the minimum ang nandoon. Ang pinakamarami ho ay kasoy. Pangalawa ay eucalyptus. Pangatlo, fire tree. Pang-apat, ipil-ipil, kakawate. At meron din ng mulave at nara sa mga pangdagdag. Dahil sa dami ng kinakailangan natin na mga seedlings na itatanim ay halo-halo. Pero ang climax tree natin, dapat itong masiguro natin, bawat 4 na staka ay merong isang kasoy. Yun po ang ating minimum requirement. Bawat 4 na staka, mayroong isang kasoy. Yun hong 3 ay pwede na hong halo-halo. Kaya lang every 4 ay kasoy. So pagka kasoy ho ito, ang susunod na 3 ay pwedeng iba-ibang species. Pero yung susunod na pang-4 niya, kasoy ulit. Yun po ang ating itinatawag at yun po ang i-arrange na seedling distribution. So pwede yung mulave, ipil-ipil, kakawate, or nara, or fire tree, or eucalyptus ang nasa pagitan ng dalawang kasoy na yon. Atin hong mga bloke ay meron hong mga flaglets na makikita kung anong kulay ang blokeng yon. At yung blokeng yon ho ay naka-boundary ho ng caution tapes. Yellow at saka pula o pula na caution tape. Yung buong 5 hektarya na isang bloke ay napaligiran ho yan ng caution tape. Kung hindi, by the roadside, makikita natin kung anong kulay ang blocking yon dahil may mga flaglets o flags na nakatali sa mga puno o kung saan pa man na visible sa mga dumadaan. Ito pong ating gawain ito ay hindi ho para sa isang tao, para sa dalawa, para sa isang bayan. Ito po ay para ho sa buong Bataan. Dahil po ito ay ating ginagawa upang makilala ang buong Bataan sa pagkakaisa sa ating pag-aalaga sa ating kapaligiran. At yun po, kaya naisip po ng ating mahal na gobernador na i-enroll itong massive tree planting na ito sa Guinness World Records. At we will attempt officially to break the existing record being held by a power company in Punjab, India, na kung saan ang kanilang record ay 209,000 seedlings in 1 hour sa Punjab. Ginawa ho yan noong Oktubre ng last year.
At kaya ho, ang target natin ay 400,000 para kung sakaling ma-attain ho natin, matagal-tagal bago ma-break ng ibang grupo ang record nito at mananatili ang pangalan ng Bataan sa Guinness Book of World Records ng matagal o panghabang panahon na. Ngayon po, sa mga last minute coordination works, please contact your respective municipal coordinators po na ating karamihan, kadalasan po ang mga municipal coordinators ay nasa Office of the Mayor. At doon po ang final arrangements. Kung meron pa rin ng konting paglilinaw sa proseso, sa registration, meron pong mga advisories na pinapa-upload sa ating One Bataan website na kung saan makakapulot po kayo, makukuha po kayo ng latest information magmula ho ngayon hanggang Sabado, hanggang Biyernes ng gabi patungkol ho sa ating One Bataan Green Legacy, our official attempt to break the Guinness World Record on most number of trees planted in 1 hour by an unlimited size in a single location. Ang atin pong tree planting ay gaganapin sa General Lim, isang CBFM area na hinahawakan ho ng samahan ng mga magsasaka sa kataasang lupa ng General Lim sa Macalugen, na kung saan meron silang CBFM agreement with DNR. Yun po, at atin po silang tinutulungan na muli ay mataniman ang 1/4 ng kanilang 200 hectare CBFM area.